Reproductive health and population concern alone is already too much to handle. Add climate change to the equation, and you have a huge task at hand. Unfortunately, this impact is felt more in developing countries, including the Philippines. Good morning po. Magkakakilala na kayo lahat dito. Paano kung may gusto pang lumipat dito? Some believe it, some do not. But prevention, they say, is better than cure. The same can be said for climate change. Its impact will be defined by the level of awareness and preparedness of the people. To put it simply, climate change is actually a cause of global warming. This is the phenomenon, not really actually a phenomenon, wherein scientists have observed since the late 1800s that our temperature has increased. When they tried to trace how this has increased actually, it's because of what they call the greenhouse effect. So because of this, because of the increase of greenhouse emission, this has caused the global warming, hence the changing of the climate. There are three specific impacts of climate change that is for the Philippines. It's one, sea level rise. Second, increase in temperature. Third is extreme weather events. Even if the projection of PAG-ASA is 2020, even if we don't believe that climate is changing, we have already as a country experienced this firsthand. Noon, yung bagyo noon, hindi ganong kalakasan. Talagang kaya pa ng bahay. Bagyo ngayon, talagang malakas na yung alon na. Iba ngayon ang bagyo. Talagang kakayanin yung bahay na itumba. Umuulan, basang-basa kami. Lahat ng anak ko, basa kami. Tapos, mabaha siya hanggang dito. Tumatakbo kami. Kasi talagang malaki alon na. Talagang kami, lilikas kami. Umiyak sila, natatakot sila kasi talagang nakikita nila yung alon, nagsisigawan sila. Nandun kami sa may baba sa Danghare, talagang umiyak sila na, "Mama, yung bahay natin nasisira." Buti nga, umaga yun, hindi gabi. Kung gabi yun, baka lalong mas delikado sa amin. Hindi ko nga alam kung ano gagawin ko sa taranta ko. Binuhat ko na lang yung mga anak ko. Yung bagyong hinirin yun, doon kami sa bilang bahay namin. Bigla na lumas yung alon eh. Kaya nagakot na kami. Kitang-kita ko yung mga sirang bahay namin eh. Alas na payak lang ako sa alon, sa bahay na sira. Wala na kayong magawa eh. Kundi gamit ang may sampa namin. Mas malala yung araw na yun. Nung nagdaan ng bagyo, dalawa yung pidring sa kahiner, mas malala yun. Dati ilang bagyo naman, di man ganito dinadanas namin. Ngayon ko lang dinanas nung maglipat ng mga gamit doon eh. Saka dati pag tayo ng bagyo, nakaka-bike na kami rito. Nakapagtayo na kami ng bahay, ngayon ayaw na. Doon po yung bahay ko na nakatayo. Nagiba siya ng malaking alon, natumba siya. Pati yung bangka namin, doon nakalagay. Nung unang punta ko sa Danghare, maganda yung dagat. Hindi ganyan na konti lang yung bahay niya. Talagang maganda siya na walang basura, walang talagang malinis siya. Pwede mo siyang liguan ngayon. Siguro sa dami ng tao na pumangit na yung dagat. Halos nababoy na marumi na ngayon. Yung isang barangay na nakita nyo ngayon ay nasa evacuation center. No? Ito naman ay galing sa Nabotas. Ito yung bahagi ng 14 na barangay na apektado ng disaster. No? Sila yung mga bahagi ng 2,500 families na nawalan ng bahay dahil sa bunga ng PGH, ng Pidring, Hiner at Habagat. Dahil walang mapaglilipatan, ang lokal na gobyerno at pambansang gobyerno ay nagpasya
na ito ay dalhin sa mga basketball court ng NBBS, na North Bay Boulevard South sa Navotas. At ngayon ay nakabahagi sila ng mahigit pang sa dating 10,000 mahigit na may natitira pa ngayon ng mga 3 hanggang 4,000 ay nakatira pa sa 12 basketball court evacuation centers sa NBBS. Dati dinidemolish lang kami ng Metro Manila Development Authority, DPWH, and local government. Ngayon ang dumidemolish sa amin ay malaking alon, mataas na baha, dire-diretsong mga pag-ulan. The Philippines is considered vulnerable. There was one study that came out from an insurance risk management company that says that the Philippines is number 6 in the world and most vulnerable, citing 3 things: number of people exposed to risk, number of risk, and this infrastructure that goes with it. Some say that urban communities multiplied so fast as if they sprang from nowhere. But we all know that these communities came from waves of rural to urban migration caused by consistent population momentum, poverty, and weak governance. People gravitate to urban communities to seek opportunity, which is not an easy goal. Once the less fortunate become the least fortunate one, they add to these communities that live under hostile environments, receive little basic social services, if at all, and live in disaster-prone areas. With poor living conditions and unavailability of government services, these same communities contribute to environmental pressures, encroaching in waterways, poor solid waste management, unsanitary management of personal hygiene, to name a few. Population, poverty, and climate change are truly and verifiably interlinked. The more the population, the harder is it to alleviate poverty. And the more the population, the more it would be difficult to manage calamities or risk management. And the more the population, the more is the adverse impact on climate change. So all of these are interrelated. Ako po si Elias Nulia. Siyam po kami magkakapatid. Sa Masbate po kami pinanganak. Kaso lang dito lang po kami nakikipagsapalaran sa Maynila para magkakaroon ng kahit na kunting ano man lang sana. Wala rin po, hindi po pinalad. Ito yung tinatawag na biruta. Yung galing sa machine shop, yung mga kinakayod. Tapos, ang bili namin ito sa mga machine shop, minsan 4 na piso, minsan 5. Wala na rin kami halos kikitain na. Minsan may 250, minsan 200 din. Ganun. Marami rin nangyayari din sa buhay namin, sa kahirapan namin. Kahit ano-anong klaseng trabaho, napapasukan na rin namin. Gaya ng mga construction, pagsa sidecar, para lang kumita lang ng pera. Ang alam ko, dinimulis ito noong 1997. Kaya lang, ang tao, bumabalik gawa ng yung pinaglilipatan, walang trabaho, tapos walang paaralan, malayo sa paaralan. Dito, kompleto. Nandyan yung hospital na malapit, o center, meron ka matakbuhan na center. Tapos may ang paaralan mula sa elementary, sa high school, sa college, magkakatabi lang. Kaya so ang tao talaga babalik dito. Internal migration is still rural to urban. A lot of it is economic. All migrations, or most migrations that are large scale, even our migration to other countries, is really driven by economic concerns. So what pushes people to leave is the lack of economic opportunities where they are. For the most part, what pulls them to go to another place is the possibility of getting what they cannot get where they are. So a lot of it is economic. Pag may bagyo dito, tumataas ang tubig. Tapos kami,
Siyempre, kay wala naman kaming sapat na yung paglipat-lipatan noon. Pag mataas ang tubig dyan, siyempre pag walang kukuha sa amin, walang mag-rescue, hindi kami makalabas kasi pinakadulo kami. Eh, di man kami pwede mag-ano dito, wala man kaming bangka. Dito lang kami sa loob. Ang ginawa, meron naman mag-rescue yung taga-barangay. E doon kami, mga 2 araw, pag kailan humupa, saka na kami babalik dito. Pagka may bagyo, nagkakasakit yung mga anak ko, humingi nila ako ng tulong sa mga kagawad na pambili ng gamot kasi wala kami minsan pambili ng gamot na talagang ibibili kasi yung kinikita niya talagang kulang pa sa amin kung ano yun. Nakakakuha kami ng 2 kilong bigas, 5 Lucky Me, 4 na sardinas, yun ang pumipila ko, tapos kinukuha ko yung rasyon. Pag uwi ko galing dito, yun ang niluluto ko sa kanila, yun ang pinapakain ko sa kanila. Mga libreng gamot, pinapatid na ko yung mga anak ko, nakakahingi ako ng gamot. Gamot lang, mga ubo, sa lagnat, sa pagtatay, yun lang na natatanggap kong biyaya na nanggagaling sa kanila. Though how much we have to engage in population management, if the population growth rate is runaway, then it would be very difficult to manage that population. In the same manner that risk management becomes more difficult if there are numerous people to be recipient of assistance and relief during calamities. We have experienced this during the time of Ondoy and Sendong.